Paano tayo magpapalipat ng converged Wi-Fi sa ibang lugar? Di natin maiwasan na kung minsan ay lilipat tayo sa ibang lugar o gusto lang natin ipalipat ang ating Wi-Fi sa ibang lugar o ibang bahay. Ganito ang mga pwede mong gawin. Unang-una, mag-a-apply tayo ng relocation sa converged Wi-Fi. So, una-una natin gagawa tayo ng written notice. Magpapadala tayo ng notification sa Converge at ipaalam sa kanila na gusto mo ng relocation ng Converge at ipaalam mo din ang eksaktong date. So ano pa ang ibang mga paraan? Unang-una, pwede natin gamitin ang ating online Converge account. Okay, kung wala pa kayong account, pwede nyo i-download yan mula sa Google App at mag-register lang kayo at makikita nyo na ang inyong personal account. Okay? So, magsimula doon sa account nyo, pwede tayong mag-login sa ating account. Pangalawa, pwede natin i-click ang help and support, kamukha niyang nasa arrow. Number 3, under help and support, click natin yung get help, yung pong nasa arrow. O kaya ay pwede nyo ring tawagan mula sa inyong phone app. Ang gagawin nyo lang, open your Converge app, itap nyo yung menu icon at itap yung help at tap mo ang call support. Ganun lang po kadali yun. O kaya ay via email. So parang nakita ko na very prompt at napakabilis sila sumagot ng email. Kaya ito ang suggestion ko sa inyo at ibibigay ko rin ang kanilang email address. Ito subo ko na kaya guaranteed. Re-recommend ko sa inyo ang email. So kung magsisend tayo ng email, kahit simpleng message lang, kamukha nang nandyan sa ating screen. Okay, so sabihin nyo lang na I would like to request for a relocation of my Converge internet from mula dun sa luma nyong location to new address. Okay, so ano naman ang mga requirements sa relocation sa bagong address? Una-una, kailangan ng new address proof of billing kung sa inyo talaga yung lugar na paglilipatan ng Wi-Fi o ng modem. Number 2, kailangan din ng isang valid ID ng account holder. Number 3, kailangan din ng letter of request. Kamukha rin nung pinakita ko sa inyong email kanina, no? Pwedeng pareho rin po nun. At number 4, kailangan ng 2,500 pesos para sa relocation fee ang kanilang charge. Okay? So, idadagdag yung 2,500 sa inyong bill. Note lang po, number 1, dapat pareho ang pangalan at detail sa ID. Kung halimbawang ibang ID ang ipapadala nyo, kaya mas maganda na yung kung ano yung pinadala yung ID nung nag-register kayo, yan din ang gagamitin yung ID. Ngayon, hihingan ulit kayo ng bagong ID. So number 2, kung ang requestor ay hindi ang account holder, kailangan ng isang valid ID ng parehong party. Kung sino yung nagre-request at sino yung holder. Kung sakaling iba lang naman, pero kung ikaw rin, ikaw may-ari, lahat sa'yo, isang ID lang ang kailangan natin. At number 3, kailangan din ng screenshot ng pin ng location sa Google Map. Okay? So, eksaktong address, saka, o kaya sketch po, pwede rin po yan. Bigyan nyo lang yung street name, yung mga main roads, sub-roads, bigyan nyo lang para madali lang matuntun. Number 2, ayusin ang outstanding obligation. Importante din po ito dahil hindi po yan basta-basta maililipat kung meron pa kayong obligation. So, siguraduhin lang na ang mga outstanding payments kasama ang mga monthly charges, installation fee at iba pang mga dues ay bayad bago ang cancellation period. Siguraduhin na wala kang contract plan. Yung iba kasing plan nila may contract, 1 year o 2 years. Kung wala kang contract plan, pwedeng mag-cancel ng subscription sa Converge anytime. At kung wala ring lock-in period, kailangan rin po yan, alam nyo, ang ibang mga plan kasi katulad ng Super Fiber X at iba pang mga Vision services ay may lock-in period na 24 months. Kapag nag-cancel ka sa loob ng period nito, ay pwede ka pa rin magkaroon ng additional na penalty charge. So, antayin mo lang ang reply email sa iyo regarding sa update ng request mo. Normally, sa ganitong klase ng request ay inaabot ng 2 weeks or more. Depende yan sa lugar, sa availability ng linya.
Kasama na ang processing, ang dismantling, yung pagbaklas mula sa lumang bahay at sa installation sa bagong location. Okay? At may video na rin tayo kung ano mga dapat natin gawin kung may problema tayo sa ating Wi-Fi. Pwede nyo po yan panoorin at ilalagay ko po ang link sa description para i-click nyo na lang po. At meron pa rin tayo kung paano mag-block at mag-unblock ng mga nakikiconnect sa Wi-Fi mo. Yung mga hacker ba, yung mga hindi dapat na gumagamit sa Wi-Fi mo ay nakikigamit ng libre samantalang ikaw ang nagbabayad. Panoorin nyo rin po yan. Ilalagay ko rin po ang link sa description. Hanggang dito na lang po muna tayo at maraming salamat muli sa panonood. Sana ay may natutunan kayo at huwag nyo lang din kakalimutan na mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. Mula po sa Promag TV, maraming salamat po muli at God bless.